Ngayon pong umaga ay ating ipagpapatuloy at tatapusin ang ating pong maikling series. Luke chapter 15, ito po yung tatlong parables na binanggit ni Jesus. The parable of the lost sheep, the parable of the lost silver, the parable of the lost son. So last Sunday ay ating tinalakay yung pong parable of the lost son, and we focus on the younger son. And this morning, we will focus on the older son. But before that, let me, by way of introduction, tell you some story, a short story about Francois Fenelon. Si Francois Fenelon ay isa pong court preacher ni King Louis XIV ng France noong 17th century. So, para bang sa panahon natin ngayon, parang chaplain siya. At doon sa chapel, na kung saan uma-attend si King Louis XIV ng France, ay siya yung nagpipreach every Sunday. So, one Sunday, dumating ang hari sa service kasama ng kanyang mga attendants, at pagdating niya roon ay napaka-unusual nung scene sapagkat nakita niya, walang tao sa loob ng chapel. Maliban lang sa preacher na si Francis Fenelon. At tinanong niya yung pastor, at sabi niya, anong nangyari? Ba't parang walang tao ngayon dito? Ngayong ating worship service. Sabi ni Francois Fenelon, sabi niya, in-announce ko, sabi niya, mahal na hari, na tuloy ang ating worship service ngayong Sunday, pero hindi kayo makakadalo. Dahil gusto kong malaman, kung yung mga dumadalo sa ating worship service ay dumadalo dahil gusto nilang sumamba at maglingkod sa Diyos, o sila'y sumasamba at naglilingkod sa Diyos sa tingin ng marami, pero ang totoo ay gusto lang nilang magpakita sa hari. At yung maikling kwento na yon, mga kapatid, ay napaka-sobering kung iisipin natin. Sapagkat pinapakita nito ang isang katotohanan that even within the visible community of God, ay may mga tao na maaaring hindi talaga totoong sumasamba sa Diyos. Even within the visible community of God, ay may mga taong stranger pa rin sa tinatawag nating nakapagliligtas na biyaya ng Diyos. And therefore, it is but our responsibility as a church, as a believer, not only to reach out the lost outside the community of believers, but also to reach out the lost within the community of the believers. At yun ang gusto kong bigyan natin ng pansin sa ating pong pag-aaral dito sa huling bahagi ng ating pong maikling series sa Luke chapter 15. Let me invite you to Luke 15, verses 25 to 32. Luke 15, 25 to 32. Babasahin ko po sa Tagalog muli. Samantala, nasa bukid ang anak niyang panganay, at nang siya'y dumating at papalapit na sa bahay, nakarinig siya ng tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alipin at tinanong, kung ano ang kahulugan nito? At sinabi niya sa kanya, dumating ang kapatid mo at pinatay ng iyong ama ang pinatabang guya dahil na siya'y tinanggap niyang ligtas at malusog. Subalit naggalit siya. Ayaw niyang pumasok. Lumabas ang kanyang ama at siya'y pinakiusapan. Subalit sumagot siya sa kanyang ama, tingnan mo, maraming taon na akong naglilingkod sa iyo. Kailan may hindi ako sumuway sa iyong utos. Gayon may hindi mo ako binigyan kailanman ng kahit isang batang kambing upang makipagsaya sa aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak mong ito, na lumustay ng iyong kabuhayan sa masasamang babae at ipinagpatay mo pa siya ng pinatabang guya. At sinabi sa kanya, anak, ikaw ay palagi kong kasama. Ang lahat ng sa akin ay sa iyo.
Ngunit nararapat lamang na magsaya at magalak, sapagkat ang kapatid mong ito ay patay at muling nabuhay, siya'y nawala at natagpuan. Ito po ang salita ng Panginoon. Noong nakaraang linggo, tulad ng sinabi ko, ay madalas kapag binabasa natin itong The Parable of the Prodigal Son, ang tinitingnan lang natin na lost dito, yung younger son, yung kumuha ng mga parte niya sa kanyang mana, sa kanyang tatay, at nilustay niya ito sa malayong bayan. Yun ang madalas na naiisip nating lost dito. Pero, makikita natin mga kapatid, sa isang malapitang tingin, hindi ito parable of the lost son, kundi ito ay parable of the lost sons with S. Ibig sabihin, meron pang nawawala rito. Yung isa, obviously, nawawala siya. Sapagkat ipinakita ng kanyang buhay at pamumuhay sa harapan ng mga tao ang kanyang masamang pag-uugali. Nire-represent niya yung mga tax collector at mga sinners. Diba? Yun yung sabi ko, konteksto nito eh. Luke chapter 15 verses 1 and 2, may dalawang tao, grupo ng mga tao na lumapit kay Jesus. Yung unang grupo ay yung mga tax collectors at mga makasalanan na maaaring mga prostitute ito. At yung pangalawang grupo naman ay ang mga Pariseo at mga teachers of the law o mga scribes. Yung younger son, nire-represent niya yung mga tax collectors at mga prostitutes. Obvious ang kanilang kasalanan. Mga manloloko, mga ginagamit ang kapwa-tao para sa sariling kapakinabangan, at mga immoral. Yun yung younger son. Pero, meron pa ritong nire-represent. Yung mga Pharisees naman at mga scribe. Ito yung nire-represent naman ng nakatatandang kapatid na nandoon kasama ng ama sa kanyang pamilya. Pero ang katotohanan, malayo ang kanyang puso. Ito'y tulad sa mga taong nasa iglesia, nakikinig din ng salita, pero ang kanilang puso ay wala sa Panginoon. Ang kanilang kalooban ay malayo sa Diyos. Yung una ay mga non-religious sector, ito naman religious sector, yet both are spiritually lost and in need of Father's grace. And this morning, we will turn our focus to the older brother and reflect some valuable lessons that we can draw from this parable of Jesus. And the message that I want to bring to you this morning is a simple message that goes like this. One can be outwardly devout, yet still spiritually lost. Maaring merong isa na nagpapakita ng kanyang debosyon sa harapan ng mga tao, hindi naman kasi nakikita ang puso, ngunit ang kanyang puso ay ligaw. Ang kanyang puso ay malayo. At gusto kong makita natin dito ang tatlong bagay. Una, tingnan natin the categories of the spiritually lost. Pangalawa, tingnan din natin dito ang isa pang mahalagang punto, no? The characteristics of the spiritually lost. And last but not the least, the call to the spiritually lost. First, the categories of the spiritually lost. Now, may dalawang kategorya. Una, para masabing ikaw ay naliligaw spiritually, unang-una, by being sinfully rebellious. The younger son wanted what the father could give, not the father himself. Kaya nga, sabi niya, bigyan mo na sa akin yung share ko dyan sa mana. At nung maibigay sa kanya, umalis na siya, pumunta na sa ibang bayan, at kanyang nilustay ito at nagpakasasa sa mga bagay na makamundo. Pero hindi lang naman yun ang gustong mangyari niya eh. Ang gusto niya mangyari, mawala siya sa otoridad ng kanyang magulang. Ayaw na niya ng authority. Ayaw niya na may nagdidikta sa kanya. Gusto niyang malaya niyang magagawa yung mga bagay na gusto niyang gawin. Ito yung mga tao na sa tingin niya, ang mundo ay magiging isang mainam na mundo kung aalisin natin yung mga authorities. Aalisin natin yung mga tradition.
Aalisin natin yung may mga panuntunan pa sa buhay para gawin to, gawin ito. Ayaw mo na yan. Yung bang, bigyan natin ng daan ng self-expression. Bigyan natin ng daan ng kalayaan. Alam mo, ang mga taong ito ay ligaw. Sapagkat sila'y totoong naghihimagsik sa otoridad ng Diyos. Pero not only that, not only by being sinfully rebellious, but by being self-righteous. By being self-righteous. Ito naman yung kinakatawan ng older son. In truth, kung titingnan natin, halos wala naman silang pagkakaiba. No? Wala naman sila halos pagkakaiba. Pareho silang nagre-rebelde. Yung isa obvious, yung isa hindi. No? Pansinin natin. 'Di ba, noong dumating siya galing siguro sa bukid, no? Nakita niya may celebration at nung tinanong niya anong dahilan at sinabi ng isang alipin, ganito nangyari. Yung kapatid mo na matagal nang nawala, bumalik. Yung kapatid mo ay tinanggap muli ng kanyang ama. Kaya meron tayong pagdiriwang. Naggalit siya. No? Naggalit siya dahil ayaw niya ng kasiyahan na nararamdaman ng kanyang ama. He was angry that his father was happy. Because just like his brother, his real desire was not the father himself, but the father's things. The father's possession. Of course, as I said, it was not obvious because he remained in the family, taking care of their livelihood. But he was upset. No? Nung malaman niya na pinagpatay pa ng pinatabang guya. No? Ang kanyang kapatid na ito. Alam nyo, nung unang panahon daw, ayon sa mga authorities, ito daw ang expensive delicacy nung panahon na yon. Imagine mo yung kumbaga sa ating panahon, madalas, pagka sinasabi natin mga Pilipino, oy, may lechon. Nagpalechon si Kuya Ariel. Parang ganyan, di ba? Di ba, pag sinabi mo yung yan ang mga Pinoy di ba? Pagka yung mga mas magandang celebration talaga, dapat may lechon. Yan ang pinakapangunahin na delicacy sa atin. Sa kanya, yung pinatabang guya. Hindi niya maintindihan yun. No? Tika muna. Pagkatapos, ano pang ginawa ng kanyang, di ba? Isipin, parang ganito yun okay, bumalik yung kapatid ko na naglustay lang ng kanyang mana sa mga masasamang babae. Tapos, pinatabang guya pa ang magiging delicacy natin. Bakit hindi na lang banana Q? No, o kaya sago with gulaman. Pwede na siguro yun. No. Okay din naman yun. Pinoy din na yun, diba? Sago with gulaman. At hindi lang yun. Ang sabi rito, binigyan pa siya ng robe and ring, symbol of honor and restoration and belonging. All of this reveals that the older son cared deeply about his father's possession, not his father's heart. Hindi niya, walang pakialam siya sa puso ng kanyang ama. Ang pakialam niya yung pag-aari ng kanyang ama. Pareho silang magkapatid na ang iniisip lamang ay yung pakinabang, hindi ang pagmamahal sa kanilang ama. This parable shows us that there are two ways to be spiritually lost. One is by being bad, outwardly, like the younger son, or the other one is by being good, outwardly, like the older son. Ito yung problema sa mga religious leaders ng panahon ni Jesus. Yung mga Pharisees, yung mga scribes ng panahon ni Jesus. Ang tingin nila sa kanilang sarili, mabuti sila. Matuwid sila. Lalo na kapag kinukumpara nila ang kanilang performance sa iba. Kaya meron nga nagsabi ng ganito, the main barrier between the Pharisees and God was not their sins, but their damnable good works. Hindi nung ginamit na salita. Damnable good works. Pwede pala maging damnable ang good works. Dahil nga yung good works na ginagawa nila, ang siyang nagsisilbing barrier
para hindi nila makita ang kahalagahan ng pakikipag-ugnay ng totoo sa Diyos. No, siguro sasabihin niyo, tingnan mo na, Pastor, ang tindi naman ng salitang damnable good works. Tama yung narinig niyo, mga kapatid. Sapagkat malinaw sa Biblia na ang paraan para ikaw ay mapawalang sala ay sa pamamagitan ng pagtingin kay Jesus lamang sa pananampalataya. Yan ang realidad na dapat na makita ng sinuman. Hindi yung realidad na nararamdaman ng isang tao, ng maraming mga tao ngayon, na sinasabi nila, mabuti naman akong magulang. Ako na may respectful na anak. Matulungin naman ako Hindi ko nga niloloko yung aking asawa. Hindi ko niloloko yung aking boss. No, hindi ko niloloko yung company namin. Napakatapat ko sa aking trabaho. Umaattend ako ng church regularly. I set a good example and I'm trying to be like Jesus. Pagkatapos, ang kanilang conclusion ay ganito. Kaya nga dapat tugunin ng Diyos yung aking mga prayers. Kaya nga dapat ibigay ng Diyos sa akin ng isang magandang buhay. At hindi lang yung buhay ngayon, kundi yung susunod na buhay. Sa ganitong kaisipan, mga kapatid, malalaman natin na ang mga taong ito, tulad ng mga Pariseo at mga Skriba, at na mga tao na maaaring meron sa ating panahon ngayon, na maaaring nandoon din sa loob ng iglesia, ang tingin nila kay Jesus ay isang modelo, hindi tagapagligtas. Ang totoong tagapagligtas nila, yung sarili nila, yung kabaitan nila, yung katuwiran nila. And this is the danger of being like the older brother. Because you don't even know that you are lost. Hindi mo alam, ikaw ay ligaw na. Sabi ni Dr. Martin Lloyd-Jones, no? Meron daw mga hypocrite na tao. Pero ito daw ang pinakamabigat, yung tinatawag niyang unconscious hypocrite. Yung hindi niya alam, ipokrito siya. Kasi alam mo, pag alam mo ipokrito ka, pwede ka pa magbago. Kasi alam mo no? Na may problema ka. Pero yung hindi mo alam, medyo mapanganib yun. Parang isang bulag yun na naglalakad na hindi niya alam sa dulo ay bangin. At yun ang maraming mga tao ngayon. No? Maaaring sila'y nasa loob ng church. Nagpapakita ng obedience. They serve. They look good on the outside. And that what makes it so hard na maintindihan ang kanilang kalagayan. Pero ang totoo, ito yung mga taong ligaw na nakatago sa kanilang relihiyon. Ligaw na nakatago sa kanilang tungkulin. Ligaw na nakatago sa kanilang sariling katuwiran. Yan yung pong dalawang kategorya na maging spiritually lost. First, maging ikaw ay sinfully rebellious. Pangalawa, maging self-righteous. Now let's go to the second heading. The characteristics of the spiritually lost. What are some of the signs in determining the older brother like in the community of the believers? Kasi madali namang ma-determine yung mga ibang, yung younger sons like, yung mga kinakatawan ng mga tax collector at saka ng mga mga makasalanan, na yung mga makasalanan yun, mas probably prostitute ang binabanggit ni Jesus doon. Pero ang mahirap nga sa nating makita, yung characteristic naman ng mga spiritually lost na kinakatawan ng older brother. Madalas siya, nasa loob ng church, kasama ng mga believers. Pero tingnan natin, hindi tayo makakuha rito ng hint. Verses 28 to 30, basahin natin. But he was angry and refused to go in. His father came out and entreated him, but he answered his father, "Look, this many years I have served you, and I never disobeyed your command. Yet you never gave me a young goat that I might celebrate with my friends. But when this son of yours came, who has devoured your property with prostitutes, you killed the fattened calf for him." Tatlong bagay. Una, kitang-kita natin dito yung katangian na
tinawag kong furious at others status. Furious at others status. Bakit siya? Bakit siya upset? Sapagkat nakita niya ang tindi naman nung ibinigay doon sa kanyang kapatid na hindi ibinigay sa kanya. Ang tindi naman ng celebration na ginawa para sa kanyang kapatid na hindi ibinigay sa kanya. No? Ang feeling niya, yung ginawa sa kanyang kapatid ay reinstating his brother as heir again. Para bang walang nangyari doon sa kanyang rebellion. Kaya lalong nag-drive sa kanyang galit ito. At to the point na ininsulto na niya yung kanyang father. In fact, hindi niya tinawag na father. Pansin niyo, doon sa binasa natin, walang sinabing father. Ang sinabi niya ay, look! Which is, in the ancient times, equivalent of saying, look, you! Tingnan mo to, ikaw. O pwede nating sabihin sa colloquial na salita, hoy, tingnan mo. Ito'y pagpapakita na parang nawala na yung kanyang respeto at napaka-outrageous niya na. The older son's words and attitude reveal hindi lang yung kanyang frustration, kundi ang kanyang puso ay talagang malayo sa kanyang ama. The older brother was angry and refused to join the celebration because he believed he had lived a good life and that his goodness entitled him to something from his father. Alam nyo, itong problema, mga kapatid at mga kaibigan, kung ang mindset natin lagi ay ganito, na para bang ang Diyos may utang na loob sa atin dahil gumagawa tayo ng tama, dahil sa performance natin, dahil sa good behavior natin. Alam nyo, pagka ganyan ang mindset mo, magiging frustrated ka eh. Magkakaroon ka ng bitterness. Bakit? Sapagkat, alam nyo ang buhay sa ating mundo, madalas hindi umaayon sa inaasahan mo. Di ba? Marami kayong gustong mangyari. Pero hindi yun ang nangyayari. Hindi umaayon sa gusto ninyo. Meron kayo nakikita, dapat ito. Kasi ganito yung nangyari. Pero hindi yun ang siyang nagiging resulta. Ganon talaga. No? Halimbawa, may mga tao, nakita mo, wala namang pakialam sa mga bagay ng Diyos, hindi sumasamba sa Diyos, no? Hindi nagwo-worship pag Sunday. Wala. No? Pagdating ng Sunday, sinong wino-worship nila? Yung araw. Kasi nandun sila sa beach. No, nandun diba? Sa sunbathing. Sunday na Sunday. Nagsa-sunbathing. Sino wino-worship? Yung sun. Mga sun worshipper, kung tawagin natin. Pero ang gaganda ng buhay nila. Materially, napansin nyo? Kaya nga nakakapunta ng beach eh. Diba? Nakakapunta ng mga gano'n, nag-i-stay ng mga 2 weeks or 3 weeks sa isang magandang resort eh. Pero walang pakialam sa mga bagay ng Diyos. Napansin niyo ba yun? O halimbawa, nakikita niyo mga taong matatalino, mga pahamang utak, ang gagaling. Pero yung karamihan sa kanila, kung hindi man atheist, skeptics, agnostic, no? Kini-question yung existence ng Diyos. O siguro, dali natin maging sa usapin ng relihiyon, sa usapin ng pananampalataya. Di ba mapapansin niyo mayroong nangangaral? Mali yung sinasabi. Hindi ayon sa Bible eh. Pero ang daming followers. Ang daming nakikinig. Ang daming sumusunod. No? Nung naggaling ako sa Singapore, tinanong namin yung Pastor Wei, yung pastor ng Shalom Church doon sa Singapore, patungkol kay Joseph Prince. Kasi napakalaki ng simbahan ni Joseph Prince sa Singapore. No? Bakit ang daming taong umaattend doon? Pero wala namang gospel. Hindi nangangaral patungkol sa kasalanan. Yun nga eh. Dahil hindi nangangaral patungkol sa kasalanan at walang malinaw na ebanghelyo, puro good life. No? Ang sinasabi, ang mga tao,
Pumupunta ron. Alam mo ba na yung kanyang sermon, na-audio sermon niya, sabi, binibenta yun ng magkano, mahal. Na bumibili yung mga tao. At kinakailangan, at pagkatapos, binibenta rin nila, sinishare nila sa iba sapagkat may blessing daw yun. Kapag kayong sermon na yun, mga audio sermons nila, no, binibenta nila, tapos bibili ka para rin sa iba, yung mga binigyan mo, pagpapalain ng Panginoon. Kaya siyempre gusto nila ng blessing. Ayun. Ganun ang nangyayari, di ba? Minsan yung inaasahan mo na tama, ginagawa mo yung tama, pero yung resulta parang kabaliktaran sa nangyayari. Ganyan ang mundo natin. Kaya kung iniisip mo, may utang na loob ang Diyos sa'yo dahil gumagawa ka ng tama, mapoprostrate ka. Magkakaroon ka ng tinatawag na bitterness later on. Pero ang katotohanan na ito, God owes us nothing. Living a good life should never be a way to earn His favor. It should be an act of gratitude toward the one who gave everything for us. Kung gagawa tayo ng tama at gagawa tayo ng mabuti, hindi dahil gusto nating kuhanin ng pabor ng Diyos, kundi dahil ito'y pasasalamat natin sa Kanya na nagbigay ng napakalaking pabor sa atin. Tama ba yon, mga kapatid? Pangalawa, hindi lang dito yung furious at other status. Mapapansin din natin ito, obvious naman ito, nabanggit ko na rin. Favor-based service. Favor-based service. Notice the contrast in the parable. Yung older son, di ba? Sabi ng older son, all these years, I have been serving you like a slave. Maraming tao, naglilingkod ako parang isang alipin. Sabi naman ng younger son, noong siguro napagtanto na talaga niya yung kanyang ginawang mali at kasalanan, pinlano niya na itong sabihin na hindi nga lang niya nasabi. Sasabihin ko sa aking ama, Ama, huwag mo na akong tawaging anak. Ituring mo na lang akong tulad sa mga bayaran mong alipin. Makikita natin yung dalawang powerful irony. Yung isa iniisip niya, siya yung totoong anak na naglilingkod, pero ang totoo, wala siyang kagalakan. Wala siyang joy. Yung isa naman, ang tingin niya, hindi na siya karapat-dapat, pero handa na siyang magpakababa ng may paglilingkod. And this reveal a crucial truth, brethren. When you try to serve God in order to earn His favor, your service becomes a burden. Magiging exhausting yan, demanding yan, grueling. Eventually, frustration and complaint. Yung sabi ng isang author na nabasa ko, yun daw yung duty without beauty. Duty without beauty. Naglilingkod ka pero wala ka nakikitang ganda doon sa ginagawa mo. Pero pag naglilingkod ka sa Diyos nang may pasasalamat, dahil napakalaki ng biyaya na tinanggap mo galing sa Kanya. Isipin mong ikay isang makasalanan na ikaw ay nasa ilalim ng tuot ng Diyos. Pagkatapos binigyan Kanya ng kaligtasan, naunawaan mo yung isang bagay na hindi mo kayang maunawaan sa sarili mo lamang na paraan. Binigay sa iyo yung liwanag. Kaya ngayon maglilingkod ka sa Kanya dahil sa pagpapalang tinanggap mo sa Kanya, sigurado ko, mararamdaman mo yung ganda at pribilehiyo ng ginagawa mo. Yun yung serving with joy and with beauty. Hindi duty without beauty. Yan yung totoong satisfying and rewarding service. Isang klase ng paglilingkod that springs from love, not from legalism. Not from legalism. So yun ang pangalawa. Pangatlo, not only yung sinabi ko ritong furious at others status, favor-based service. Pangatlo, ay yung faulty sense of superiority. Faulty sense of superiority. When your sense of worth is built on your performance, diligence, or success, it becomes easy to look down on those who fail. Right? Pag laging nagiging matagumpay yung ginagawa mo, madali mong makita yung ibang na mababa sa iyo at laging failure. Ito yung eksaktong nakita ng older brother. He saw his younger brother as penniless, immoral, undeserving, disgrace. Yan ang klase ng mindset
na meron ng marami. Maging hindi lang naman yan sa loob ng church, o minsan nasa loob din ng church. Yung tinatawag na social class. Di ba? O racism. No? Hanggang ngayon, umiiral pa rin yung superiority ng mga white. Ang tingin ng mga European, mabababa ang mga Asians. Within Asian community, yung mga Chinese, ang tingin nila, mas matataas ang kanilang katatayuan kaysa sa mga Malay. So nakikita nyo, andun pa rin yan eh. O hindi maging sa mga Pilipino. No? Iba pa rin yung tingin natin sa sarili natin, sa mga taga-probinsya. Di ba? Parang, lalo na pag taga-Manila ka, parang feeling mo mas nakakaangat ka kaysa sa kanila. No? Andun pa rin yung concept na yan. Pero ang problema, pag pumapasok na yan sa loob ng church, pag pumapasok na yan sa loob ng community of believers, nagiging problemang malaki yan. Yung bang tingin mo you are cut above the rest? You distance yourself from those you deem beneath. No? Thinking that, wala ako, hindi ko sila kauri, hindi ko sila katulad. At yun ang attitude ng mga Pariseo at mga Skriba. Sila'y nagrereklamo nung makita nila si Jesus ay kumakain kasama ng mga makasalanan. Hindi nila maintindihan. No? Yung bagay na yun. Na si Jesus ay nandoon kasama ng mga taong marurumi. Hindi nila makita yung biyaya ng Diyos. Hindi nila makita yung kagandahan ng biyaya ng Diyos. No? Itong older brother ay lost, not in outward rebellion, but lost in inward pride. Now let's go to the last heading, the care for the spiritually lost. As I mentioned earlier, brethren, the danger of this kind of spiritual lostness, no, ay minsan nandoon yan sa loob ng community of the believers. In this parable, brethren, and I would like to include myself, urges us to search our own hearts regularly, to examine our own hearts regularly. Am I really a Christian? Am I really a believer? Do I really love the Lord? Mahal ko ba talaga si Lord? No, hindi ito lugar dapat na naghahanap tayo ng mga hahatulan natin. No, baka yung iba sa inyo, ganun pala yung kwento na yan, ano? Yung mga tumatayo dyan sa harapan. No? Ano kaya yan sila? Mga older brother yan, ano? Yan sila, pastor, yung mga nandito, nagpapakanta, nakikita lagi. Huwag naman ganun, no? O kaya naman, no? Iniisip naman natin, yung mga magaganda yung ginagawa sa church, tinitingnan naman natin iba, ano ba naman lagi na lang late? Lagi na lang, nakikita natin yung mga pagkukulang ng iba na para bang hina-highlight na natin yun. No? Mga kapatid, the best way to resolve is to, first of all, examine your own hearts. No? To search your own hearts. It is our responsibility to examine our motives, the deepest desire behind everything we do, even in our service to the church and to the community. No, I can see that, brethren, even when I started to understand Reformed theology back many years ago, I remember talking to some of the praise and worship team sa church namin. Kasi nandito sila sa harapan lagi. Sabi ko, nagbigay lang ako ng suggestion eh. Sabi ko, okay lang ba sa inyo na doon kayo sa baba? No? Hindi kayo dito sa harapan kasi dito kayo kitang-kita pagka, di ba, sila yung mga singers sa harapan eh. No? Pagka nagkakantahan na, no? Sabi ko, kayo pa rin ang member ng praise and worship, pero okay lang ba nung kayo sa baba, wag kayo sa harapan? Ayaw! Bakit? Sayang naman yung uniform namin. Yun ang katwiran ng iba. Sayang naman yung yung talent namin. Kaya nung ginawa ko yung one time, parang marami ay hindi nagustuhan. Anong ibig sabihin? Gusto nila, nakikita sila eh. Nakikita yung ginagawa nila. Hindi talaga totoong nagwo-worship sila para sa Panginoon.
Nag-worship sila, makita ng mga tao, sila yung mga leader, ang gaganda ng mga boses nila ay parang mga, di ba? Hindi katulad ng iba na dispalinhago. No, sila yung makikita natin kakaiba yung desire. So let us always examine our hearts. I'm doing this also for myself, brethren, as pastor. No? Ako ba talaga, pag tumatayo sa pulpito, gusto ko ba talagang gawin to dahil mahal ko si Lord? O gusto ko lang gawin ito dahil tungkulin ko to, wala nang gagawa nito. O kaya naman dahil sa gusto ko lang magpakitang gilas. Ganun ba? Kaya ba ako naghahanda ng sermon at pinag-aaralan ko ng gusto? Yung aking sermon ay dahil gusto ko makita, ang galing mag-preach si pastor. No? Expository, exegetically, theologically, and doctrinally. Correct and sound. Good ba? I should examine myself. Because at the end of the day, haharap ako sa Diyos. At sasabihin niya ang totoong kondisyon ng aking puso. Lahat tayo dapat ganon, mga kapatid. Kasi ibagay ang mga totoong Kristiyano, mga totoong pinanganak na muli, pwedeng mag-slip into the mindset of the older brother, bitter, self-righteous, performance-driven. That's why within the body of Christ, it is vital that we lovingly remind, correct, and even rebuke one another when necessary. But we must do it with the same heart as the father in the parable, with compassion, not with condemnation. A heart that longs to see the lost, whether inside or outside the community. Diba? Look at verse 28b. Sabi rito, his father came out and entreated him. Nakiusap sa kanya. Verse 31b. Sabi niya, all that is mine is yours. Now, pwede nating sabihin itong phrases na ito na a caring, rebuke, and plea for the spiritually blind. Yan po. A caring, rebuke, and plea for the spiritually blind. No, napapansin niyo yung sinabi ng father? Hindi niya, sabi niya, parang ganito yung gusto niya sabihin sa kanyang anak eh. Hindi mo ba nakikita kung anong ibig sabihin ng generosity, anak? Hindi mo ba nakikita yung biyaya na in-extend ko sa kapatid mo at sa iyo? Hindi ka ba pwedeng maging masaya sa nagbibigay ng kagalakan sa akin? And this parable reminds us, brethren, that we are called to correct those who feel self-righteous or entitled. But we must do it with love and care. Yung sinasabi ni Paul, speak the truth in love. Jesus is addressing the Pharisees here. Jesus is addressing the scribes, those who believed that they were spiritually superior, na walang nakikitang mali sa kanilang sarili, na ina-assume nila, deserving nila yung heaven. Pero ang totoo, hindi. Nandun sila kasi sa religious gatherings, pero ang puso nila mataas at mayabang. No? At sinasabi ni Jesus, it doesn't matter kung nandiyan kayo sa church. It doesn't matter kung nakikita kayo ng mga tao. Kung hindi naman ninyo nakita yung kalaliman ng kasalanan sa puso ninyo at hindi nyo nakita ang kagandahan ng biyaya, walang kabuluhan ng lahat. Pero ang gusto kong makita natin dito, mga kapatid, napaka-remarkable. Kasi itong mga Pharisees na ito, itong mga scribes na to, ito yung mga nagbabanta na papatayin nila si Jesus eh. Pero hindi siya nagalit sa kanila. Hindi siya nagsabi, mga stupido kayo. Alam nyo ba kayo, you're stupid. No? Hindi nyo ba alam ang inyong mga karumihan? Di ba? Kundi alam mo, napaka-gentle ng kanyang plea. No? Napaka-gentle. Sabi niya doon, parang sinasabi niya doon, katulad sinabi niya sa kanyang, ng tatay sa kanyang anak, anak, nakikiusap ako sa iyo. Di ba? So, anong sinasabi ng kwentong ito sa atin? Parang sinasabi niya, my son, hindi mo naiintindihan kung anong ibig sabihin ng totoong ligaw. Ang pagiging rebelde at ang pagiging relihiyoso, ang pagiging immoral at moral, ang pagiging worldly at devout, lahat yan ay ligaw. Kung wala ang biyaya ng kaligtasan. Pero nagpunta ako rito
para hanapin at iligtas ang mga nawawala. So, mga kapatid, ito yung kwentong ito. Now, gusto kong makita natin sa pagtatapos natin. Parang open-ended itong parable na ito. No? Hindi natin alam, ano ba nangyari doon sa older brother? Di ba? Pumasok ba siya doon sa piging? Mga kapatid, ito ay parable. No? Talinhaga ito. Na-realize siya kaya yung fault, ba't wala naman? Parang bitin. Now, gusto kong sabihin, hindi nagkikwento si Jesus ng isang nobela na dapat wrap up neatly or na magsasatisfy ng curiosity natin. This is a parable designed to make a point. What is the point? The point is, gusto niyang kausapin yung mga Pariseyo, yung mga iskribang ito na magsuri sa kanilang puso, na hindi lang nila isipin yung kasalanan ng ibang tao, isipin nila yung sarili nila. No? Kaya very unfinished yung ending, kasi nag-i-invite ito na magtanong din sa ating mga sarili, ako ba ay tumatayo sa labas ng piging ng Diyos? Hinahawakan ko yung aking kayabangan, yung aking pagiging self-righteous, yung aking entitlement. No? Ako ba'y katulad ng mga Pariseyong ito? So as we come to a close, brethren, I want to reflect on the three parables again. So, three parables. The parable of the lost sheep, mapansin nyo, yung pastol, hinanap niya yung kanyang nawawalang tupa. Sa parable of the lost silver, napansin nyo, yung babae na nagmamay-ari nung nawawalang pilak, binuksan niya yung kanyang ilawan at ginalugad niya yung kanyang tahanan. Pagdating sa parable of the lost son, walang naghanap eh. Napansin niya, wala naman naghanap. No? Bakit? Ang totoo, sa custom nila nung unang panahon, pag may nawawala sa pamilya, ang maghahanap doon, kung yun ang nawawala ay bunso, ang maghahanap doon, yung kanyang panganay na kapatid. Hahanapin yun ng kanyang kuya. Pero itong kuya, parang Pariseyo, self-righteous. Pero, nangyayari yan sa mga pamilya eh. Pero itong maganda, mga kapatid. Sa totoong espiritual na pamilya ng Diyos, hindi yan nangyayari. Sapagkat hinanap tayo ng ating kuya. Hinanap tayo ng ating older brother. Yun si Jesus. Siya yung totoong older brother natin. Hinanap niya tayo nung tayo'y ligaw. Binayaran niya yung ating mga kasalanan doon sa krus. No? Hindi siya nagsuot ng robe. Tinanggalan siya ng robe. Inalisan siya ng dignidad. Para tayo madamitan niya ng kanyang katuwiran na hindi na nararapat. Tinanggap niya yung kahihiyan. Para tayo ay ma-welcome sa kanyang walang hanggang sambahayan. Kaya nga walang paraan at wala na tayong dahilan kung talagang Kristiyano ka ngayon. Napurihin mo ang Diyos. Luwalhatiin mo siya. No? Kasi deserving siya sa papuri at paglilingkod. Hindi lang siya deserving ng ating paghanga. Deserving siya ng ating papuri, ng ating paglilingkod, ng ating buhay. Maging ng ating kamatayan kung kinakailangan. Sapagkat hinanap niya tayo at tayo'y kanyang nasumpungan. Maraming salamat sa Panginoon. Alam niyo yung kagandahan sa kwentong ito? Di ba, nabanggit ko sa inyo kanina, nagagalit yung mga anong nakaraan, Pariseyo at mga eskriba kasi si Jesus, wini-welcome niya yung sinner. Hindi ba yung pag-welcome ni Jesus sa sinner, ano yon? Good news yun, kasi mga makasalanan tayo, wini-welcome niya tayo. Pero ito pang magandang good news, wini-welcome niya rin yung mga self-righteous. Na tulad ng mga Pharisees. No? Na maintindihan nila na hindi ang kanilang performance ang paraan para sila tanggapin, kundi ang pananampalataya sa ibinigay ng Diyos na tagapagligtas na walang iba, kundi si Jesus. Salamat sa Panginoon sa kanyang salita. Manalangin tayo. Salamat po, Panginoon, sa katotohanan ito na napagbulayan namin ngayon pong umagang ito. Sulat mo ang mga bagay nito sa puso namin. At sana ang bawat isa sa amin ay totoong nagsuri ng aming kalalagayan sa inyong harapan. Patawarin mo kami, Panginoon, sapagkat minsan ang ugali ng older son dito ay totoong nag-i-slip din sa aming pong pagkatao. Yung kayabangan, yung pagmamalaki, yung bang, para bang we feel like we're better than the others. We're good and maybe we are
brilliant than the others. And this is something that is not proper in your sight. Help us, Lord, to be humble, and that whatever na dumating sa buhay namin, lahat ay biyaya lamang, pagpapala sa amin na hindi kami nararapat tumanggap. Tulad ng kaligtasan na aming tinanggap sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Marami pong salamat. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus.